Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 35. Maging sugar baby ko. Biglang nagulat si Lindsay pagkarinig niya ng sinabi ni Cyrus. Pati si Yana ay naguguluhan din. Sabi niya hindi daw siya ang titira sa bahay na ito. Well, kung hindi siya, edi ibig sabihin ibibigay niya ito sa iba. Pero bigla niya namang tinawag si Lindsay. Biglang may pumasok na idea sa isipan ni Yana ngayon. Ibibigay ba ni Cyrus ang villa na ito kay Lindsay? Ang isang babae naman ay tulala na nakatayo pa rin sa kinatatayuan niya. Nanlalaki pa rin ang mga mata niya sa gulat. Hindi pa rin makaget over doon sa pagbili ni Cyrus ng villa. Feeling niya na nasa isa siyang panaginip. Lindsay, ano pang ginagawa mo? Bakit hindi ka pa pumunta agad dito? Nakakunot nung sigaw ni Yana nang makitang parang ewan lang na nakatayo pero doon si Lindsay. Yes po, ma'am. Mabilis na samgot si Lindsay at saka kabadong naglakad sa harap ni Cyrus. She timidly said, Sir, may kailangan po kayo. Ikaw ang pumirma. Napakakalmadong sabi ni Cyrus habang nakaupo pa rin sa sofa. Lahat ng nakarinig sa sinabi niya ay halos magkagulo sa gulat. Lahat sila ay hindi makapaniwala. Malinaw pa sa sikat ng araw ang kung anong gustong iparating ni Cyrus sa sinabi niyang ito. Isa lang ang ibig sabihin nito. Gusto niyang ibigay ang villa sa babae. No one ever expected na si Cyrus na mukhang pulubi ay talagang makakabili ng villa na ito. Ang malala pa pagkatapos niya itong mabili hindi pala siya ang titira dito. Kundi si Lindsay nakakakilala niya palang not even 2 hours ago. Everyone who comes here must be a rich person with good family conditions. However, this is really the first time they met a wealthy person like him. One random expenditure cost 6 million pesos. Tapos ibibigay pa sa isang stranger. Nakakabilib talaga, hindi may pinta ang mga mukha ng lahat ng nanunood kay Cyrus ngayon. Hindi talaga sila makapaniwala, feeling nila nasa isang gag show sila ngayon at pinaprank sila. Kung hindi lang nila personal na nakita ang mga nangyari, malamang hindi sila maniniwala na nangyari nga talaga ito sa totoong buhay. To be honest, parang wala lang talaga kay Cyrus ang 6 million pesos na iyan. Pero hindi naman siya yung tipo ng tao na basta-basta na lang magbibigay ng ganun kalaking halaga sa hindi niya kilala. Pero dahil hindi niya gusto ang lokasyon ng bahay kahit bilhin niya ito hindi niya parentay tirhan so might as well give it away. And the reason why si Lindsay ang pagbibigyan niya nito. Well, it's because nakikita niya ang dating siya sa babae. Silang dalawa ay may isang pagkakapareho at iyon ay ang pagmamaliit sa kanila dahil mahirap lang sila. Anong ibig niyo pong sabihin, sir? Sa inyo po yung villa. I can't sign it. Hindi pa siguro lubos maintindihan ni Lindsay ang gustong gawin ni Cyrus ngayon kaya pautal-utal siyang sumagot. Hindi sa akin ang bahay na ta, it's yours. Cyrus replied in a light voice as he stared straight into her eyes. It's mine. Hindi na naman gumagana ang utak ni Lindsay ngayon. Yes, ibibigay ko sa'yo tong villa. Tumango ng bahagya si Cyrus. Hindi na maipaliwanag ngayon ang nararamdaman ni Yana habang nakatitig kay Cyrus. Nagsisisi siya sa inasal niya kanina. Sana inasikaso niya na lang siya ng maayos at hindi siya makailang beses nil-8. Yana, who is 27 years old, worked in the sales office for 5 years before finally reaching the managerial position. Sa 5 taon na ito, na-realize niya na para mabuhay sa society ngayon, kailangan mo ng magandang economic status. So kahit na napakaraming nanliligaw sa kanya wala man lang sa kanila ang sinagot niya kasi feeling niya hindi nila maibibigay ang mga gusto niya. Kahit noon pa man gusto niyang makatagpo ng isang napakayamang lalaking pakakasalan siya at titira sila sa isang malapalasyong bahay. Para sa kanya, sa ganitong paraan lang magiging perfect ang buhay niya. Ang hindi lang niya lubos akalain na oo. Makakatagpo nga talaga siya ng isang napakayamang lalaki pero sinayang niya ang chance niya. He is young, rich, and good-looking. Siya ang Prince Charming na pinapangarap ni Yana. Sa makatuwid sobra-sobra ang pagsisisi niya ngayon. Nagsisisi siya kung bakit hindi niya inayos ang pakikitungo sa kanya. Kung hindi lang siguro ganun ang inasal niya kanina. Malamang sa kanya ibibigay ni Cyrus ang villa at hindi kay Lindsay. Sir, napakamahal po nitong villa and ngayon lang po tayo nagkakilala. Bakit niyo po sa akin ibibigay ta? Nang mag-sink in na sa utak ni Lindsay ang sinabi ni Cyrus, ang unang reaksyon niya ay hindi excitement at happiness kundi pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang binigyan ng villa ng lalaki. Wala lang, gusto ko lang ta ipamigay sa iba. Since ikaw ang nagdala dito sa akin, that means it's fate. I also feel na nangangailangan ka ng pera ngayon kaya after mong pirmahan ang mga papeles pwede mong ibenta ang villa para naman gumanda ang buhay mo ngayon. Mabagal na sabi ni Cyrus. She stared at him with her water beautiful eyes.
Alam niya sa sarili niya na walang libre sa mundong ito. Since binibigay ni Cyrus sa kanya ang villa at siguradong may gusto siyang kapalit. As for anong kapalit iyon, may pumasok na ideya sa utak niya. Pero 6 million pesos. This is such an unimaginable amount for her. Kung talagang mapapasa niya ang halagang ito, hindi lang niya mapapagamot ang papa niya, may ahon niya rin sa hirap ang buong pamilya niya. Hindi na rin siya kailanman mamaliitin pa ng kahit sino. If this is indeed the case, feeling niya worth it ang anumang pagbabayaran niya. Mabilis na nagdesisyon si Lindsay. Pabulong siyang nagtanong, "Sir, sure na po ba kayo?" "Oo." Bahagyang tumango si Cyrus. Hindi na nag-alinlangan pa si Lindsay nang makita niya siyang tumango. Agad niyang pinirmahan ang mga papeles sa lamesa. Nang makita ng lahat na pumirma na siya, halos kumulubot na ang mga mukha nila dahil sa inggit. After all, para sa kanila parang nanalo na rin siya sa loto. Habang si Yana naman ay todo-todo na ang pagsisisi ngayon. Kung hindi lang dahil sa katangahan niya, edi sana siya ang pumipirma ng mga papeles ngayon. Dahil buo itong binili ni Cyrus, wala nang kaskuos balungos pang nangyari. Ilang minuto lang ang nakalipas bago matapos ni Lindsay ang property turnover sa tulong ng isang empleyado. Siya na ang tunay na nagmamay-ari ng villa ngayon. Inggit na pinapanood ng mga tao si Lindsay. Lahat sila ay nag-iisip na sana sa kanila na lang nangyari ang bagay na ito. Nang makita ni Cyrus na natapos na ni Lindsay ang transaction, tumayo na siya at lumabas na ng opisina. Parang hindi niya ata napansin ang flirting na ginagawa ni Yana para makuha ang atensyon niya. Agad na sumunod sa kanya si Lindsay pagkakita niya sa ginawa niya. Nahihiyang sinabi sa kanya ng babae, "Sir, maraming salamat po talaga." "You're welcome." Malumanay na sagot ni Cyrus. Ito po yung number ko. Pwede niyo po akong tawagan anytime." Nahihiyang sabi niya pagkatapos niyang kunin ang isang papel na inabot niya kay Cyrus. "Anong gagawin ko dito?" Nalilitong tanong ni Cyrus. Yes, ano? Since binigyan mo ako ng ganito, don't you want ka?" Parang kamatis na sa pula ang mukha ni Lindsay at hindi niya magawa pang sabihin ang iba pa niyang sasabihin. "Anong gusto ko?" Naguguluhan pa rin si Cyrus. "Hindi ba't gusto mo akong maging sugar baby?" Finally, nagkaroon na rin siya ng lakas ng loob para sabihin ito. "Maging sugar baby ko." Napatulala na lang si Cyrus habang nakatitig kay Lindsay, hindi alam kung anong sasabihin. Kabanata 36, The Honest Plan. Tulalang nakatitig lang si Cyrus kay Lindsay. Hindi niya inaasahan na iisipin ng babae na ang dahilan kung bakit niya binigay sa kanya ang villa ay dahil sa gusto niya siyang maging sugar baby. When in fact, wala naman talaga siyang pakay na ganon. "Sir, don't worry po. Never been touched or kissed po ako. Wala pa po akong naging boyfriend." Nagmamadaling dagdag pa ni Lindsay matapos makita na wala pa rin siyang imek. Inilatis siya ni Cyrus mula ulo hanggang paa. In fairness, she is good-looking girl, a nice body. She was gifted a set of generous chest. Her legs are long and slender, and her waist is slim. Maliit ang mukha niya, parang manika. Kaso dahil sa suot niyang damit, hindi ito masyadong nagbibigay ng pansin. Hindi man siya may kukumpara kay Margox, at least mas lamang pa rin naman siya kay Faye. Kung siya pa rin ang dating Cyrus, siguro baka matukso talaga siya kapag may ganitong kagandang babae ang kusang nag-o-offer sa kanya ng sarili niya. Ang kaso niyan, nakita na niya si Margox ngayon. Kahit na mag-fiancé lang sila in-name, ayaw pa rin niya maugnay sa ibang babae. At least hindi siya gagawa ng ikakasama ng mapapangasawa niya if Margox did the same. "I think you misunderstood my intention." Sagot ni Cyrus sa wakas pagkatapos niyang mag-alinlangan ng ilang segundo. "Misunderstood?" Nalilitong tanong ni Lindsay. "Wala talaga akong ibang intensyon bukod sa awa dahil binubuli ka nila. Siguro para sa'yo napaka-expensive nito, pero para sa akin wala lang ito. Parang ganito, nakita ko na wala kang pamasahe pauwi kaya binigyan kita ng pera pamasahe. Wala talaga akong hinihinging kapalit." Mabagal na paliwanag ni Cyrus habang nakatingin kay Lindsay. Ang mga sinabi niya namang ito ay narinig ni Yana nang malapit na siya sa pwesto nila. Napasinghap na lang siya sa gulat dahil sa narinig niya. This is her first time hearing someone compare loose change to a 6 million peso worth villa. That is just such an absurd comparison. Okay. Hindi lang siguro lubos maisip ni Yana na para kay Cyrus wala ngang pinagkaiba ang 6 million pesos sa 12 pesos na pamasahe sa jeep. "Sir, wala po talaga kayong balak na gawin akong sugar baby?" Paninigurado ulit na tanong ni Lindsay. "Wala nga." Marahan siyang umiling. "Kung ganun hindi ko po matatanggap ang binibigay ninyo." Mahinang pagtanggi ni Lindsay pagkatapos niyang mag-alinlangan. "Why?" Nagtataka niyang tanong. I don't think I deserve it."
Bigla nyo na lang po akong binigyan ng Villa ng walang dahilan. Hindi ko po ito kayang tanggapin. Halos bumubulong na si Lindsay ngayon habang sinasabi ito. I already told you na wala nga lang sa akin ang pagbili ko nito. Hindi mo kailangan makonsensya. Wala nang magawa si Cyrus ngayon kundi mapailing na lang. Hindi niya inaasahan na mahihirapan siyang kumausap sa babae. Hindi niya tatanggapin ang bahay kung hindi niya naman pala siya gagawing sugar baby. Ito ang unang beses na nakakita siya ng isang babae na nagkukusang maging isang sugar baby niya. Dati noong walang-wala pa siya, lahat ng mga kababaihan ay minamaliit siya kahit na si Faye na girlfriend niya pa dati. Ito na siguro ang pagbabagong dala ng pera sa kanya. Pero, Lindsay, bakit ang ignorante mo? Kung gustong ibigay ni Sir De La Cruz sa'yo ang Villa, tanggapin mo na lang. Huwag ka nang mag-inarte pa. Sa sandaling ito, nakarating na si Yana sa tabi ni Lindsay at marahan na pinagsabihan siya. Ma'am Castro, hindi ko po talaga kayang tanggapin ito. Kung gusto talaga ni Cyrus na maging sugar daddy niya, pwede niya pa itong matanggap. Tutal kapalit naman ng bahay na ito ang katawan niya. Pero dahil wala naman talaga siyang ganoong intensyon sa kanya, hindi niya magawang pumayag na kunin na lang ang Villa. Lindsay, if I remember it right, hindi ba't may sakit ang papa mo? At wala kayong pera para may ipang-pa-opera sa kanya. Now, if you sell the house, pwede mo nang pa-operahan ang papa mo, diba? Sabi pa ni Yana. Natigilan si Lindsay dahil sa sinabi niyang ito. Pagkatapos ay napatingin siya kay Cyrus. Don't worry, since binigay ko sa'yo to, wala na akong balak bawiin ito. It's yours now, you can do whatever you want with it. Sabi ni Cyrus. Ilang segundong nakatitig si Lindsay kay Cyrus bago siya super excited na nagsalita. Sir, maraming salamat po talaga. Hindi ko po talaga alam kung paano po kayo pasasalamatan. No need to thank me. Malumanay na sagot ni Cyrus saka naglakad palabas. Parehong sinundan siya ng dalawang babae palabas. Lindsay, mauna ka na. May sasabihin pa ako kay Sir De La Cruz. Sabi ni Yana nang makita niyang wala pang balak umalis ang isang babae. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, hindi na nagsalita pa si Lindsay. Tumalikod na lang siya at bumalik sa opisina. Sa kabilang banda pa cute na tinawag ni Yana si Cyrus. Sir, wait lang po. May kailangan ka pa ba? Mahinahong tanong ni Cyrus nang marinig niya ang tawag sa kanya. Hindi maganda ang impresyon niya ngayon sa babae kaya wala siyang balak makipag-usap sa kanya. Sir, hindi po ba't nasabi niyo na hindi na babagay ang mga properties namin sa status niyo? Actually, may villa area po kami sa suburbs. Kung gusto niyo po, pwede ko po kayong dalhin doon para makita niyo. Bagong-bago po ang mga properties doon and maraming pagpipilian when it comes to house types and prices. Siguradong makakahanap po kayo ng gusto nyo doon. Sinadya ni Yana na lumapit ng husto sa binata at nagsalita sa pasweet na boses. Nagdidilim na sa susunod na lang siguro. Pagtanggi ni Cyrus pagkatapos niyang pag-isipan ito. Sir, I suggest na huwag na nating ipagpabukas pata. Puntahan na po natin at tignan ngayon kasi baka mamaya po niyan may nakabili na pala ng gusto nyong bahay. Tila nang aakit na sabi ni Yana na sinabayan niya pa ng pagkindat. Medyo nag-alinlangan ata si Cyrus dahil sa sinabi niya. Sa totoo niyan, gusto talaga ni Yana na dalhin ang binata para tumingin ng mga bahay kasi alam niya na from here to there may halos 1 oras na biyahe. Kung matapos man sila tumingin, siguro mga nasa 10:00 na iyon ng gabi. In this way, she can ask him to drive her home. And kapag nasa bahay niya na ang binata, pwede niyang sabihin doon na lang siya matulog kasi gabing-gabi na. At that time, if tama ang timing niya, pwedeng may mangyari sa kanila ni Cyrus. Napakaganda niya at may kaakit-akit na katawan. She feels that the moment she undresses in front of him, he won't refuse having S**x with her.